Naka-receive nga ako ng message sa isa sa mga na-scam nang gumamit ng aking video. Tingnan nyo itong message na ito galing kay kabayan at tinuro niya yung dalawang kabayan din natin na humihingi ng pera or nakahingi na ng pera nila sa Telegram. At kung ano yung mga lisensya na pinapakita nila na related dito. So, papaano mo nga naman malalaman na scam sila? Unang-una, hanapin nyo muna yung totoong kumpanya. Ang totoong kumpanya, kadalasan marami ang likers, hindi lang konti, more than 100,000 yung sa amin. Ngayon, pangatlo, hanapin nyo yung website. Kung talagang may website sila, na maaari nilang patunayan na sa kanila yon. Pang-apat, mas maganda office, face-to-face talaga tayo. Yung kapag sinabi, tara meeting tayo, ipapaliwanag ko sa inyo to. Hindi yung message lang, walang instant. Okay? Kapag sinabi nyo nagmamadali ako, wala naman akong pang-collateral, hindi yan OFW loan kung walang collateral, walang madali. Okay? Kung gusto nyo, sa halip mag-OFW loan kayo, wag loan kayo sa bangko kasi ang hinihingi lang din naman sa OFW loan is collateral. Pagkatapos, kung gusto nyo naman na talagang malakihan yung kukunin nyo, kailangan din yan may co-borrower. Kung wala kayong co-borrower, scam na yan. Kaya wag kayong magtiwala dyan sa Telegram na nagsasabi na tara OFW loan, mabilis lang yan, online processing. Hindi po totoo yan. Ano pa ba ang dapat yung tandaan? Yang mga nakakausap nyo sa Telegram, katulad nung ginawa nila sa akin, hindi rin yung totoo na mga mukha nila. Ginamit lang din nila yan, pinull out sa LinkedIn, pagkatapos kinuha yung pangalan para sirain lang din yung mga tao na yan. Pinagtatawanan na kayo, nagpapaloko pa kayo. Hindi po sila yung totoong mga kausap ninyo. Alam naman na natin na maraming scammer sa Pilipinas na nagpapaloko naman kayo. Huwag po kayong magpaloko sa mga scammer na yan. Huwag kayong magpapadala ng pera sa scammer na yan. Nag-iisa lang po si Yes Pinoy Pro. Iisa lang po ang page namin. Iisa lang po ang Instagram namin, YouTube, ang aming TikTok, nag-iisa yan.